Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antigo. O ito Albert, hindi lang kuryente ang pinoproblema natin sa araw-araw, kundi yung pasahe din, lalo na sa mga commuter. Pero ngayong sunod-sunod na linggong nagtataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nako, umaaray po ang mga operator at driver ng mga jeep. Kaya naman, ito po ang grupong Pasang Mazda ay isinusulong po ang pisong provisional fare hike sa pamasahe po sa jeep dahil nga po sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 6 na sunod na linggo nang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, kung saan 8 magkakasunod ng linggong sumisirit ang halaga ng diesel at kerosene. Actually, di na na-excite yung mga driver nyo pag may mga rollback. Kasi rollback, magkano lang, di ba? Pag i-increase naman, Correct. Piso-piso. Anyway, yan, malilinawan tayo ngayon, Darlene, dahil meron tayong makakapanayam sa linya. Ito kasama natin upang pag-usapan po itong isinusulong nilang pisong provisional fare hike, ang presidente po ng Pasang Mazda, Ka-Obet Martin. Magandang umaga po. Good morning, Kaobet. Magandang umaga, Ma'am Darlene and Sir Albert at sa mga nakikinig po sa DWWW. Isang magandang umaga po. Yes po, Sir Obet, ano po ang nagtulak sa inyo na isulong ang pisong provisional fare hike? At ito ba ang unang pagkakataon na isinulong niyo po ito? Actually, Ma'am Darlene, ito lang pagkakataon nito. About 2 years ago na po namin itinutulak ito. At noong 2023, na-approve po yung aming petition for fare hike ng 1 peso. At yun nga, dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo, itinulak din po namin ito ng 2024 hanggang sa ngayon po itinutulak namin. Subalit ito po ang pagkakataon nito. Excuse me. Na 6 ng beses, kayo na po nagsabi, 6 na beses ang tumaas sa taon neto, 2 buwan pa lang, talagang nabibigatan na po ang ating mga jeepney drivers and operators, Ma'am Darlene and Albert. Opo, alam mo sir, ako'y anak din ng driver, kaya ramdam ako ko din. yung pag-uwi ng bahay, yung tatay mo malungkot. Correct. Halos Wala nang kita. Maintriga, may intrigo doon sa misis, no. Pero alam ko may records kayo or may data kayo nito, no, Sir Obet. Gaano po ba kalaki ang epekto sa mga super at operator nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Well, sa araw-araw ay nawawalan tayo ngayon ng mga 300 hanggang 400 piso dahil sa pinagtaas na yan ng mga diesel. Hindi po ako nagkakamali. Itong 6 na beses na ito, siguro po mga 5 to 6 pesos na ang naitaas nitong presyo neto. Kanya nga po kami nakikiusap at muli ay isinusulong namin ang aming fare increase na ipinail ng Pasang Mazda at ng Altolat. Ito rin matagal na namin pinisimulan. At kagaya nga po niyan, marami ng istasyon nag-interview sa akin at kanina napakinggan sa isang istasyon na ang ating chairman ng LTFRB ay tatawag ng public consultation among us public transport sa linggong darating at para pag-usapan ng fare increase na ito. Sir Obet, provisional lamang po yung inyo pong inihihirit na taas pasahe. So ibig po ba sabihin na ito ay hindi po kayo hihirit ng fare increase ngayon 2026? Actually, Ma'am Darlene, tama po yan. Pang-samantalang piso ng provisional increase of 1 peso. Ito para sa inyong istasyon, sa mga nakikinig po para maluwanagan nila, ito po pansamantala lamang na piso habang mataas ang presyo. At kung babalik na po sa dating presyo ang diesel, kami mismo, personally, pare-recall ko na po yung provisional increase at ibabalik po natin sa dating pamasahe ang mga sa jeep at sa modern jeepneys. Opo, sakaling mapagbigyan Sir Obet, itong hiling na ito, hanggang kailan nyo po ipatutupad ang pisong dagdag pasahe? Well, kagaya po ng ating na pag-uusapan habang mataas po ang presyo, amin po itong hindi alisin, pero pag bumaba na po at naniniwala po kung bababa ito at babalik sa normal, dahil lamang sa mga problema ngayon sa ibang bansa, sa bitang silangan ng mga kagulo o bagyera, magno-normalize din po ito. Opo. Sa ibang usapin naman tayo, Sir Obet, kamakailan po ay nagkaroon ng roadworthiness inspection ng LTO sa pangunguna po ni ASEC Attorney Vigor Mendoza sa PUV at naihag po na di po ba itutuloy ang jeepney modernization. Ano pong totoo dito? Well, patuloy po. Kasama po ako nung during the time na meron nagkaroon ng inspection sa public motor vehicle inspection na service dito po sa Maynila. At kaysa po ako ng ating Chairman Vigor ng LTO
may mga roadworthiness na sasakyan, lalo sa jeepneys, ay kailangan po ayusin. At yun po talagang importante sapagkat, alam mo, Ma'am Darlene and Sir Albert, Opo. importante po yung roadworthiness, yung kaligtasan ng ating mga mananakay. Correct. Sinasang-ayunan ko po ang butihing chairman ng LTFRB at ganoon din po ang ating assistant secretary ng LTO during our meeting last week na talagang ang lahat po ng mga jeepney pampubliko, lalo na sa jeepneys at kung hindi ito roadworthy, ay dapat po ito ipaayos at huwag nang ibiyahe. Sa mga modern jeep, ganun din po yan. Ang modern jeep, Ma'am Darlene, just to answer your query, ay tuloy po ito. Kaya pinagpapatuloy po ito ng ating pamahalaan ng DOTR sa pamumuno po ng ating kalihim Secretary Banoy Lopez. At yan nga po, may mga suggestion doon sa mga maiksing ruta, huwag na natin pilitin na mag-modernize pa sapagkat ako po mismo nagpapanukala na hindi ko kaya makahulog. So, yung po mga viable route na para dito sa modern jeep, ituloy po iyan at masusi pa rin ang pinag-aaralan ng DOTR at ng LTFRB. Ang iba pang mga ruta na kaugnay dito sa modernization program ng ating pamahalaan. Ayun, so parang okay lang naman to, no, sir, para sa inyo na magkaroon ng modernization as long as na matutulungan din naman yung mga drivers natin when it comes sa unit. Pag-modernize ng modernize. unit. Kasi hindi, ang mahal niyan, di ba, sir? Magkano ba ang presyo pag modern jeep? Sir Albert and Ma'am Darlene, meron akong modern jeep na 65 units. Na-purchase ko to 2018. Dan ang halaga ay 1.8 million. Yung po class 2. Yung class 3 is 1.9. Sa ngayon po, yung class 3 nasa 3.2, 3.1. Yung class 2, 2.6, 2.7. Masyadong napakataas. Yung ngayon po, sir, na mga yung mga jeep na conventional na bumabiyahe, mga magkano yung pagka talagang brand new or siguro second hand, ganyan? Pakiulit po yun na lang. Yung mga Traditional? traditional nating jeepney, magkano po ang kuha niyan ngayon, yung presyo? Pagka... alam po niya, mga presyo natin, mga traditional jeepneys, mga 100, 150. O sige, Oo, sobrang laki ng layo, diferensya. di ba? Po sa ayos ng sasakyan. At naman po maayos yan, mga 300 to 400. Pero since ito nga po ay hindi ugnay o tugma doon sa Philippine National Standard na pinag-uusapan natin sa modernization program, at marami na nga rin po mga jeepney natin ngayon ang nagkaroon ng i-modify na ang kanilang jeep na traditional na from 18 passengers, 20, ginawa na po 32 passengers. Bawal po yun, yung pinahaba, parang LRT. Illegal modification po ang violation dyan sapagkat nagtungtong po ang chassis niya na napakadelikado po. Yun. So ito nga po, Sir Obet, no, dahil sa mga sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, baka mayroon po kayong panawagan or siguro mensahe din sa mga commuters sakaling maipatupad itong pisong provisional fare increase. Maraming salamat po. At sa mga commuters po na aming minamahal, inaalagaan, sana po ako'y humingi ng pangunawa sa inyo sapagkat ang mga jeepney drivers po operators, wala po kaming pagkukunan kundi ang magtaas ng pansamantalang pamasahe. Sapagkat ito ibinabase rin po namin sa pagtaas ng aming petrolyong ginagamit. Pangunawa po at ito'y pansamantala lamang. Samantalang ito'y pansamantala, gusto ko pong maunawaan nyo ang sitwasyon ng aming mga kasamahan sa hanap buhay na tayo mga Pilipino mag-unawaan, mag-intindihan at magkaroon po ng tamang kooperasyon. Alam mo, Ma'am Darlene and Sir Albert, nalulungkot po ako. Piso lang po yan hinihingi. Gusto pang ibabalik. Billion po ang nawalang pondo sa pamahalaan na alam niyo na po ang nangyayari. Yes. Correct. Kami ho'y piso lang. Nakikiusap. Pagmamakaawa. Upang matugunan lamang ang pangangailangan ng mga pamilya ng mga kawawang super ng aming kasapian. Yun lamang po at ako'y nagpapasalamat sa inyong istasyon. Sana po ang ating kalihim ng DOTR, ang chairman ng LTFRB, papahingan po ang aming karaingan at higit sa lahat siguro ang pamagitan po rin ng istasyon, marating sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ang aming karaingan. At dito po ay ako'y susulat sa kanya upang kanyang malaman ang flight, ang paghihirap na dinadanas ng mga driver. Number 1, ang fuel subsidy.
Kailangan po nakabatas niyan, Ma'am Darlene and Sir Albert, na Opo. kailangan mag-$80 per barrel para kami ma-enjoy namin ang fuel subsidy. It's impossible, suntok sa buwan po yan. Kailangan na ho namin ngayon mataas na ang presyo ng ating petroleum product. Ang dollar, ang per barrel sa world market, wala pang $78-$75 per barrel. How can we enjoy this fuel subsidy kung ang ating mambabatas hindi po aaminda ng batas na yan? Sabi ko nga, pag kahit $70 lang, tulungan na kami. At nang noon, hindi na po kami magtaas. Ako sinasabi ko, Ma'am Darlene and Sir Albert, through your station, na ito'y band-aid solution, pero napakalaking tulong po para kami ay hindi na magtaas ng pamasahe at nang hindi na po mahirapan ng ating mga mananakay. Kami ho ay may mga puso at daming marunong umunawa Opo. sa ating kapwa Pilipino. Ayun. Maraming salamat po, Sir Obet Martin, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kaobet, may you so nag-chat much. dito eh. O sabi niya, dati po bang DJ, announcer si Sir Obet? Ganda ng boses. Ha? Thank you so May much. Oo eh. may talent Para ka din. nakikinig ng talagang anong program. Ano po? Salamat, Sir Obet. Maraming Ingat salamat, po Sir kayo. Albert and Ma'am Darlene, sa inyong istasyon. Isang magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos at pagpalain ng ating bansang Pilipinas. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po. Kaya mga kanyusik, nakasama po natin ang Pangulo ng Pasang Mazda, Obet Martin. Ako, ramdam ko yung pagkasabi niya na kahit piso lang naman yung hinihiling. Actually, sa totoo lang, ibang driver, pag nakitaan ng wala ding pambayad yung Uy, pasal, totoo yan. dilibre na lang eh. Marami rin ng mga Oo. babait na mga super, no? Kaya nga, sabi ko ako, anak ako ng Oo. driver, ramdam ko yung tatay ko pag walang kita, Correct, nakasimangot na. Tama. Kami pagbubunto na. Yung ano mo yun, yung Oo. babiyahe ng madaling araw, uuwi na ng late ng gabi Tsaka para take note, mayroon talagang maiuwi, no, Kung nakita. tutuusin, Darlene, delikado ang buhay ng driver. Araw-araw ka na sa kalsada eh. Correct. Oo. Diba kung may choice lang sila na mag-ibang hanap Trabaho. buhay, pipiliin nila. Pero kaso yan talaga yung kanilang kinabubuhay sa pamilya. Kaya siguro yung mga panawagan na rin natin sa ating mga Sa publiko. computers, iwasan natin yung pag 1, 2, 3. Ay, nako, oo. Tapos yung kunwari, di ba, nagbayad na, to kaya hingi pa ng sukli. Tulog-tulugan, ba? Yung mga ganyan. Tsaka, isa pa, yung unawaan na lang kapag Correct. ganitong may mga hirit Oo. na piso. Tsaka nga ito, temporary lang eh. Provisional fare hike lang ang Exactly. hinihingi eh, na hanggat mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, Ako, ganyan sana ako. naman may pisong taas Lalo na, pasahe. Darlene, pag nakita ko yung driver, senior citizen na nagsusumika pa rin. Oo. Kasi Di ka pag na tinatanong mo, kailangan ko pang gamot, Hindi anak. ka na nanghihingi ng sukli. Oo, yung mga ibang pasahero naman, nagbibigay na. Actually, Oo. wag na tayo, keep the change naman Oo. yan. Ganun lang, para magawa naman tayo ng kabutihan kung sobra-sobra din naman. Correct. Yung ating blessings din. Yun. Share natin.